Every Sunday morning po, pinag-aaralan natin ang Book of Titus, and we are now in Titus chapter 3. Sa Titus chapter 1, nakita po natin ang mga sound leaders. Sa chapter 2, nakita natin yung sound doctrine. Sa chapter 3 po, makikita po natin yung sound work or good works. Now, akala ng iba, si James, na sumulat ng Book of James, at si Paul ay nagkakaroon ng contradiction with regards sa good works. Kasi sabi ni James, kung ang pananampalataya mo ay walang gawa, patay ang pananampalataya mo. Right. Pero sinabi naman ni Paul sa Ephesians chapter 2, na tayo ay hindi naligtas sa ating mga gawa. So parang akala ng iba, si James at saka si Paul ay meron silang difference sa kanilang theology of good works. Pero kung titingnan po natin ang Titus chapter 3, which is atin pong pag-aaralan, dito po ipapakita ni Paul kung paano tayo pong mga mananampalataya, we are created in Jesus Christ unto good works. That's right. Unto good works. So ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin, ano ba ang theology or teaching ni Paul regarding sa good works? Paul, kung tatanungin natin ngayon si Pablo, Paul, para sa iyo, ano ang teaching mo sa good works? Paano ang relationship ng mga mananampalataya sa paggawa po ng mabuti? At tanungin ko po kayo ngayong umaga, ano po ang dahilan bakit ikaw at ako ay dapat gumagawa ng mabuti? Hindi ba pumasok sa isipan ninyo? Hindi ba dahil, kasi pag ako hindi gumawa ng mabuti, alam nila ng kapitbahay ko, ako'y Baptist, ay baka pagalitan ako ng aming pastor. Or baka yung iba sa atin sasabihin, kasi ito na yung nakalakihan ko, kaya wala na, napipilitan na ako. Dito po sa Titus chapter 3, ibibigay po ni Pablo sa atin ano ang katuruan, ano ang dapat na dahilan, bakit ikaw Kristiyano ay dapat gumagawa ng mabuti. Now dito po sa Titus chapter 3, now, alam natin po, sa chapter 2, a quick review, pinakita po dito ni Pablo sa Titus chapter 2, verse 14, yung pong redemption na ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Nakita din natin sa Titus chapter 2, verse 14, kung paano tayo tinransform, na dati tayong nasa kasalanan, ngayon tayo ay tao na ng Diyos. We are now possession of the Lord Jesus Christ, zealous for good works. Titus 2:14, nakita natin po yan. At sa huling bahagi ng chapter 2, nakita natin yung good works ng mga mananampalataya, relationship sa household natin. Kung ikaw ay aged men, ikaw ay aged women, aged young men, young women, meron kang mga good works na dapat ipakita primarily sa iyong household. Pero dito po sa chapter 3, i-expand po ni Paul yung scope ng good works ng mga mananampalataya from household instruction, chapter 2, into civic responsibility. Bilang mga mananampalataya, bahagi po tayo ng ating pong lipunan. Ibig ba sabihin, Brother RJ, sabi ni Paul, meron akong responsibility regarding sa aking lipunan, at yun po ang i-deal ni Paul dito po sa chapter number 3. I-explain po dito ni Paul sa ito pong meron pong 8 verses tayo titingnan. Ito pong verse Titus 3, 1 to 8, ito po isang whole section, meaning they are connected to each other. Dito po ipapakita ni Paul sa verse number 1 and 2. Ito pong verse 1 and 2. And by the way, para po, dapat pag tayo po ay magbabasa at mag-aaral po ng salita ng Diyos, dapat alam po natin palagi ang structure ng mga verses. Kasi hindi natin mauunawaan ng scripture kung hindi natin alam. Ito pong verse 1 and 2, ito po ay patungkol po sa sanctification. Ibig sabihin, paano ang mananampalataya ay mamumuhay ng sakdal sa mundong ito. Sanctification. Pero ito pong verse 3 to 7, ito po ay salvation. Meaning, ano ang ginawa ng Diyos sa mga mananampalataya.
At dito sa verse number 8, makikita niyo po yung formula. Basahin natin sandali ang verse number 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou, that is Titus, affirm constantly sa iyong mga tinuturuan, you affirm it constantly. Ano yun? That they which have believed in God, that salvation, might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So binigay dito, kung ito ay sanctification, ito ay salvation, dito po sa verse number 8, kinumbine or kinunclude ni Paul, kung ikaw ay nanampalataya at naligtas, verse 3 to 7, ito ay dapat mong gawin yung verse 1 and 2. Good works. At yun po ang titingnan natin sa umagang ito. Ano yung, kung tatanungin natin si Paul, Paul, para sa iyo, ano ang teaching mo patungkol sa good works? Now, babasahin ko po yung verse 1 and 2. Sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia and we're going to see these verses. Titus 3, 1 and 2. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Shall we pray? Ama namin Diyos, tulungan niyo po kami sa umagang ito na makita namin Ama ang relasyon ng aming pong kaligtasan sa paggawa po namin ng mabuti. Tulungan niyo po kami na makita namin how we are created unto Christ, unto all good works. We pray that the Holy Spirit speak to us, forgive us of our sin. Tulungan niyo kami at kabagan. In Jesus' name we pray. Amen. Now, tingnan niyo po quickly muli ang Titus 2:10, Titus chapter 2, verse number 10. Ito pong Titus 2:10, ito po'y patungkol sa mga servants. Paano ang mga servant magpapakita ng good works toward their master? Ang sabi ni Paul, not purloining but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Ngayon po, sa Titus 2:10, pinakita ni Pablo kung paano sa pamamagitan po ng good works ng mga servants, pwedeng ma-beautify ang doktrina ng Panginoon. Ibig sabihin, alam na natin to, kung ako ay nagtuturo, kung ako ay Kristiyano at nakita ng mga tao sa paligid ko, grabe naman ang good works ng Kristiyanong ito, yun po ay nagre-resulta ng pagpapaganda sa doktrina na aking tinanggap, sa aking pananampalataya. Ngayon, i-expand ni Paul yung konsepto po na ito sa chapter 3. I-expand po niya dito. Dito po makikita natin sa Titus 3:1, nagbigay po siya ng utos kay Titus. Titus, put them in mind. Yung them, yun po yung mga mananampalataya na probably magiging church member na pag na-organize po yung mga churches po doon. Sabi ni Paul kay Titus, put them in mind. Anong ibig sabihin po nito? Pinapakita po nito na alam na po ng mga mananampalataya ito, kailangan na lamang silang paalalahanan muli. Kasi yun pong ibig sabihin ng put them in mind. Ibig sabihin po nun, to remind or to bring to remembrance. Alam na nila to, probably tinuro na to personally ni Paul when Paul was in Crete. At sabi ni Paul, Titus, ipaalala mo sa kanila. So merong isang command, ito pong Titus 1 and 2, merong isang command si Paul, which is yung put them in mind. One command na makikita natin dito, merong 5 bagay na ang mga mananampalataya sa Crete ay dapat paalalahanan. Merong isang command, pero meron pong 5 na infinitives kayo makikita sa grammar, pag chinek pagka sa Greek, meron pong infinitive. Pag sinabing infinitive, ito po yung verb na merong associated na to. Mapapansin nyo, halimbawa, I love to play chess, or William loves to play chess. Yung to love, yun po ay infinitive. So, gumamit dito sa structure po ng verse 1 and 2, merong isang imperative, pero naglagay po si Pablo ng 5 infinitive. Ano po yung 5 na yun? Ibig sabihin nito, kailangan paalalahanan ni Titus ang mga mananampalataya constantly ng 5 bagay po na ito. Ano po yung mga bagay na ito? Una, to be subject to principalities and power. So una, pinalalahanan ni Paul, Titus, you ought to remind the believers to be subject to principalities and power. Pag sinabi pong subject,
it means to place oneself under, or meaning to submit. Titus, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na ilagay nila ang kanilang sarili. Kanino? Sa mga principalities and power. Yung po mga principalities and power, ito po yung mga governing authorities or civil rulers sa Crete. Ito pong submission po na ito po ay orderly recognition ng authority ng civil rulers. At hindi po ito blind obedience sa kasalanan. Right. At alam niyo po ba, ang New Testament, even si Paul sa Romans 13 and si Peter sa 1 Peter 2 verse 13 to 7, ine-emphasize po ng mga writers na ito na kung ikaw ay mananampalataya, dapat kang magpasako sa civil rulers po natin. That's right. Kaya hindi po tayo para katulad ng ibang mga Pilipino. Dahil sa kanilang religious right, hindi na sila sasaludo sa bandila ng Pilipinas. Kung halimbawa, tumugtog ang lupang hinirang, tayo po inuutusan ng Titus 3:1 na magpasakop tayo sa batas ng Pilipinas. Pagbatas ng Pilipinas na magbayad ka ng buwis, tayo po ay nakasaklaw po doon at tayo po ay magpapasakop po doon. Pag sabi ng barangay captain natin, magsesegregate tayo ng basura, pero ikaw ay hindi magsesegregate ng basura, you're violating Titus 3:1. Naunawaan niyo po ito? So, kailangan nating magpasakop. Pangalawa, to obey magistrate. To obey magistrate, Titus, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na sundin nila yung pong mga magistrate. Ito po yung mga civil officials. So, yung principalities, yung pong powers at magistrate, nagpapatungkol po ito sa mga pinuno po ng bayan ng Crete kung panahon po ni Titus. At ito pong obedience na ito involves compliance with lawful authority provided na ang higher law of God ay hindi po nababiolate. So kung ang batas ng barangay captain or let's say ng homeowner association mag-segregate ng basura, meron bang nababiolate na word of God po doon? Wala naman. So kailangan natin magpasako. Pero kung ang batas halimbawa ng Pilipinas ay bawal munang mag-gathering, may mababiolate ba sa scripture? Yeah. So, pag may higher law na nababiolate, katulad ng ginawa ni na Peter sa Acts 5, verse 59, na pinagbawalan silang mag-preach sa pangalan ni Jesus Christ, sabi ni na Peter, we ought to obey God rather than men. So, naunawaan niyo po dito, yung to obey magistrate, unless hindi nababiolate yung higher law of God, kailangan nating magpasakop sa mga magistrate. Naunawaan niyo po yun? At yun po ay bahagi ng good works. So, to be subject, magpapasakop ka, to obey, susundin mo. Pangatlo, to be ready to every good works. Ibig sabihin po nito, ang mga mananampalataya dapat handa, dapat willing, at dapat eager sa paggawa po ng mga mabubuting bagay. Ang mga mananampalataya dapat tayong makilala na tayo po ay mga tao na puno po ng mabubuting gawa and upright behavior in society. Ang nakakalungkot, pag tinignan nyo ang inyong komunidad, ano kaya ang tingin ng tao sa iyo? Ikaw ba ay tao na nakikitaan ng good works o ikaw yung bahagi ng komunidad ay cheater yan, ay immoral yan, ay lasinggero yan? So, kung ikaw ay Kristiyano, dapat you are ready to every good work. Kilala ka sa mabuting gawa. That's number 3. Titus, paalalahanan mo sila. Pang-apat, to speak evil of no man. To speak evil of no man. Titus, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na huwag silang magsalita ng masasamang bagay sa sino man. Ito pong phrase na to speak evil, ibig sabihin po nito to slander, to insult, to insult others. Ito po yung ini-include po nito, yung refraining from destructive speech toward authorities, primarily, that's the context, and hindi lamang po doon, even sa kapwa-tao. So, kumusta ang pagsasalita mo? Kumusta ang speech mo? Baka makasuhan ka ng unjust vexation. Recently, mayroong vlogger na nakasuhan po doon. At yun po ay violation. At kung ikaw ay Kristiyano, sabi ni Paul, sabi ng salita ng Panginoon, inaasahan pala tayo ng Panginoon na hindi tayo mag-slander, hindi tayo magsasalita ng masama sa sinuman. Hindi ka magpo-post sa social media na kasisira ng sinuman. So, yan po ay bahagi ng good works. At panglima,
na kailangang paalalahanan ni Titus sa mga mananampalataya is sa verse number 2, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Lastly, pinalalahanan ni Paul, Titus, kailangan mong paalalahanan ang mga mananampalataya na huwag silang maging brawlers. Ano ito ibig sabihin nito? Ito yung tao na puro paaway, puro chaos ang gustong hanapin. Pagka sinabing to be no brawlers, pipilitin mo bilang Kristiyano na hanapin ang kapayapaan at hindi quarrelsome. That's right. Diba may mga tao na laging ang gusto nila ay pag-aaway. Gusto nila lagi pagtatalo. Gusto nila lagi ay kaguluhan. Pero kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka dapat brawlers. Yeah. Instead, hahanapin mo yung kapayapaan. Believers are not to be contentious or combative in spirit. Instead, believers ought to be gentle. Binanggit ni Paul, not to be brawlers, but gentle, showing all meekness unto all man. Instead na tayo ay maging brawlers, dapat tayong maging gentle. Anong ibig sabihin nun? Fair, reasonable, and considerate. Na instead na aawayin mo kagad yung kapitbahay mo, kailangan mo maging gentle, meaning maging reasonable, maging considerate. Kung halimbawa binatok ng kapitbahay mo ng bato, babatuhin mo siya, maging gentle ka, babatuhin mo siya ng tinapay. So ganun po ang example po nun. At hindi lamang doon, not to be gentle but showing meekness. Ano ibig sabihin ng meekness? Ito po yung controlled strength or humility toward all men. At yung pong mga bagay na yun po ay nakasaklaw sa good works. Now, tanong, Kristiyano, kumusta ang good works mo in relationship sa authority mo? Of course, sa immediate context natin, tayo po ay nakasaklaw sa barangay. Tayo po ay nakasaklaw sa municipality ng Taguig. At nakasaklaw tayo sa batas ng Pilipinas. So, kumusta ang attitude mo? Ikaw ba ay nasa social media ngayon na nagbibigay ka ng slanderous word toward our authority? That's violation ng Titus 3:1. Pero hindi po, tandaan niyo po, hindi po itong ibig sabihin, hindi na natin i-call out ang mga rulers once sila ay nagbabiolate ng Word of God. Because remember, John the Baptist called out the sin of Herod. Remember, Jesus Christ called out the sin of the Sanhedrin, which is the political party noong panahon po, religious and political party ng Israel noong time na yon. Ano pong tinutukoy po dito ni Paul na ipinapakita dito, kung ikaw ay mananampalataya, dapat tayong magpasakop sa ating leaders hanggat ang Word of God ay hindi nababiolate. Naunawaan niyo po ito. Tulad ng nabanggit ko po sa inyo, kung ang batas lang naman ng barangay ay segregation, dapat makitaan tayo na gumagawa nun. Pag sinabi ng homeowners, wala nang maingay ng 10 p.m. onward, dapat hindi na tayo mag-violate. Naunawaan niyo po ito? So, we need to be ready, prepared, and unto all good works. Tayo pong mga mananampalataya. Now, verse 3 to 7, let's see here. Verse 3 to 6. And ito pong 7 and 8, we're going to discuss it not next week, because next week, anniversary, since it's anniversary, I prepared a separate message para po sa atin, an encouraging word para po sa atin. Next week, we're going to see yung verse 7 and 8. Pero yung structure po sa verse 3 to 6, meron po kayong makikita ang main verb sa verse 3 to 6. Ano kaya yon? Anyone? Sa verse 3 to 6, ano yung main verb dito? Kasi, I'm sorry po. Before pala yung verse 4 to 6, I'm sorry. Verse number 3 pala muna. I'm sorry po. Babalik tayo sa main verb ng verse 4 to 6. I'm sorry. Verse 3, dito po, kinontinue ni Paul to elaborate kung paano sa pamamagitan ng action natin, pwede nating ma-beautify or ma-discredit ang doktrina po ng Panginoon. Kailangan nating maalala bilang mga Kristiyano kung ano tayo dati before. Ano tayo before, believers must remember what
they once were and how the grace of God has changed us. Amen. Hindi Yeah. ba pumasok sa isipan natin sino ba tayo before? Yeah. Ang tanong dito ni Pablo, bakit natin kailangan gumawa ng mabuti? At ang sabi ni Paul in verse 3, kailangan nating maalala sino tayo before. That's right. Yan po ang sinasagot ng verse 3. Mapapansin niyo din sa verse number 3, gumamit si Paul ng pronoun na we, ibig sabihin, he included himself. Mhm. Sino tayo before? Dito makikita niyo po, dinescribe ni Paul, tayo before, na una, we ourselves also were sometimes foolish. Ano tayo before? We are foolish. Ibig sabihin, lacking of spiritual understanding. Hindi natin alam ang prayer, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, hindi natin alam ang plano ng Diyos. We are foolish. Pangalawa, we were disobedient. Pag sinabing disobedient, we are rebellious toward God's authority. That's why ang mga anak na unsaved ay rebelde sa kanilang magulang. Yung pong mga unsaved na estudyante, rebelde sila sa mga authority nila sa eskwelahan. We are disobedient. Pangatlo, we were deceived. Pag sinabi pong deceived, we were misled and wandering from the truth. Hindi natin alam ano yung katotohanan. We are deceived. Pang-apat, we are serving diverse lusts and pleasure. We are serving diverse lusts and pleasure. Ibig sabihin, tayo ay alipin ng sari-saring kasalanan at pagnanasa. Sari-saring, we are serving diverse lusts and pleasure. Remember kung paano, isang example, kung paano ang mga hindi mananampalataya, paano ang fornication ay laganap sa kanila. Na paano yung immoralidad. Nung panahon po ni Paul, in order na makakita ka ng pornographic material, either pumunta ka sa templo or pumunta ka sa isang common area nila, tingnan yung mga stature ng mga goddess nila. That's the only way ng fornication po nila. And sa ating panahon, lahat po ng tao ngayon ay may access sa pornography. At kung hindi ka Kristiyano, ang description sa ng Panginoon, you are serving diverse lusts and pleasure. Hindi lamang doon, ano ka Kristiyano before? We were living in malice. Ibig sabihin, ang ating buhay ay markado ng hostility and a desire to do wickedness. Yep. Na gusto mo laging manakit. Gusto mo laging magmura na ikasasakit ng ibang kapwa. Yan po yung pong ibig sabihin ng with malice. You are living with malice. You want hostility. Gusto mong makapanakit. Ano pa? We were living in envy. Ano yung envy? Ito po yung jealousy toward the good success of others. Pag ang kapitbahay mo nagkaroon ng bagong blessing, pag ikaw ay may envy, ay siguro ano lang yan, kininakaw lang yan. Kung ang kaklase mo may bagong cellphone, ay siguro spoiled lang ang aking kaklase. Ganun po ang envy. You are living in envy. You are hateful. Ibig sabihin ng hateful, ang character mo ay puro pagkagalit, puro puot. And last, and they were hating one another. Ang pattern ng pagkakasakitan o pagkakagalitan ay makikita mo sa taong ito. Yung pong, by the way, ito pong verse 3, this is a description of a person who are not in Christ, who is not in Christ. At kung ikaw ay hindi paligtas ngayon, ito ka. No? Kahit ikay nag-church, Brother RJ, kahit ako ay nag-church, kahit ako ay nagsaserve sa Panginoon, kung hindi ka ligtas, ito ka before. Tandaan niyo po, tulad na nabanggit ko po sa inyo, ito pong verse 3 to 7, ito pong ay soteriology. Paul was not telling ano ang sanctification na dapat natin gawin. That's verse 1 and 2. Ito pong verse number 3, ito po is statement, description ng mga taong wala kay Jesus Christ. Ito pong verse 3, ito po yung ebidensya po ng kaligtasan. Ang tanong, kumusta ang buhay mo? Ikaw ba ay nakikita mo ba ang sarili mo na disobedient? All day long, day after day, you want to disobey your authority. Probably you're not yet saved. Kumusta? You're serving diverse lusts and pleasure. Mas gusto mong iserve, ialawin ang iyong sarili ng mga diverse lusts and pleasure. Probably you are not yet saved.
Ano ka, yung buhay mo ba merong malis? Meaning, gusto mo laging manakit? Gusto mo laging magsalita ng masama sa kapwa mo? Yung buhay mo ba ay may envy? Kapag nakita mo yung kapwa mo nagsasaksin, ikaw ba ay may envy sa kanya? Hateful ka ba? Or may pattern ka ng mutual hatred? So, ito pong verse number 3, ito po ay kung mga description ng mga taong wala kay Kristo. Pero, tingnan niyo po, sabi ni Paul dito, sometimes, napansin niyo po yung word na sometimes? Ibig sabihin, kung ikaw ngayon, kapatid, ay ligtas na, inalis ka ng Panginoon sa kalalagayan na yon, at dinala ka ng Panginoon sa isang kalalagayan. Go over in verse number 4 to 6. Verse number 4 to 6, let's see here. Ito pong verse 4 to 6, ano po yung main verb na makikita niyo po dito? Ang makikita niyo pong main verb po dito ay He saved us. Ito po yung central verb or center phrase or center action word, center of this sentence na makikita niyo from verse 4 to 6. Dati tayong foolish, dati tayong disobedient, dati tayong deceived, dati nating sineserve yung diverse stuff and so on and so forth, but verse 4 to 6, God save us. God save us. At ito po ang tanong, ito po ang sagot sa tanong ni Paul, bakit kailangan nating gumawa ng mabuti? Hindi ba naisip mo yun, Kristiyano? Bakit ikaw at ako, Kristiyano, inaasahan tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti? Just remember, sino ka before? Yeah. You are disobedient before. Ikaw at ako, tayong lahat po, dinescribe po tayo ng Bible, we were disobedient. We were foolish. We were deceived before. But God saved us. Amen. That's why we need to be good first. Amen. That's right. At dito po sa verse 4 to 6, meron kayong let's see here. Meron kayong 5 clause sa structure, 5 clause na makikita niyo po dito. Unang clause, when? When God save us. Kailan tayo niligtas ng Panginoon? Pangalawa, not by what? Pangatlo, according to what? Pangapat, by what means? Panglima, through whom? So, in order to understand yung verse 4 to 6, kailangan natin maunawaan yung structure ng verses na ito. Ang main verb, God save us. That's right. When? When God save us. Pangalawa, not by what He save us. Yes. Pangatlo, according to what God save us. Pangapat, by what means God save us. Panglima, through whom God save us. Ito po ang structure ng verse 4 to 6. Pero ang pinaka-sentro, God save us. Now, tingnan po natin ito. Verse number 4, tingnan natin, kailan tayo niligtas ng Panginoon. Yeah. But after that the kindness and love of God, our Savior toward men appeared. Kailan tayo niligtas ng Panginoon? Kung kailan yung kindness ng Panginoon, pag sinabi pong kindness, ito po yung benevolence or goodness ng Panginoon. At yung love toward men, yung pong kindness and love of God toward men, ito po yung gracious love ng Panginoon. Hindi lang sa iyo at sa akin, for all humanity. That's right. So, God love us. Ang Panginoon ay mabuti hindi lang sa Kristiyano, kundi pati sa mga taong nag-reject kay Jesus Christ. At ito pong beneficiary ng love and goodness ng Panginoon. Even Judas is beneficiary of this. Even the Pharisees who rejected Him are beneficiary of this love. Yung kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Kailan to? Nung ang Panginoong Kristo po ay nag-incarnate, siya po ay napako sa krus at nabayubay ang kanyang katawan, nadanak ang kanyang dugo. Yun po yung time na ang kindness and love of God, our Savior, appeared to all men. Ibig sabihin, lahat po ng tao ay meron pong
capability na maligtas. Lahat po ng tao ay may chance na maligtas. Kasi ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig ay ipinamalas niya na sa tao. Kailan yun nangyari? Sa krus po ng Kalbaryo. So yan po yung when. Pangalawa, not by what means. Sa anong hindi paraan tayo iniligtas ng Panginoon? Sabi ni Paul dito, not by works of righteousness which we have done. Hindi pala dahil ako'y nag-church, hindi dahil pala ako'y masunurin, hindi dahil pala ako'y kinikip ko yung utos ng Panginoon, commandment ng Panginoon. Hindi tayo niligtas ng Panginoon sa mga katawiran, mga gawa, mga dead works na ginawa natin, which we have done. Kaya po kayo nagmamalaki at nakasandal ang iyong patotoo ng kaligtasan mo dahil nagsisimba ka, dahil mabuti ka, dahil ginagawa mo ito at ito, yan po ay righteousness. At sabi ni Paul, not by the righteousness that we have done. Right. Pangatlo, according to what tayo iniligtas ng Panginoon, but according to His mercy. According to His mercy. Dito po, kinontrast po ni Pablo, nagkaroon po siya dito ng sharp contrast. Mapapansin niyo po, hindi sa righteousness na ginawa natin, but according. Yung pong word na but, meron po itong pagpapakita ng contrast, sharp contrast. Hindi ka niligtas ng Panginoon dahil sa katuwirang ginagawa mo, kundi niligtas ka ng Panginoon dahil sa kanyang habag. According to His mercy. Dito po, ang salvation po na natanggap mo at natanggap ko, hindi po ito nakaugat sa ginawa mo at ginawa ko. That's right. Kaya po tayo ay niligtas ng Panginoon sa characteristic na binanggit niya sa verse number 3, niligtas tayo ng Panginoon sa kalalagayan ng pagiging disobedient, foolish, and so on and so forth, hindi dahil sa mga ginawa ko, kundi dahil sa katangian ng Diyos. Anong katangian ng Diyos? Siya po ay mahabaging Diyos. That's right. According to, meaning, ibig sabihin, in conformity with His mercy. In keeping with His mercy. Ang Panginoon po ay iniligtas po tayo dahil po sa kanyang katangian. That's right. Hindi ka niligtas ng Panginoon dahil merong nakita ang Diyos na maganda sa iyo. Niligtas ka ng Panginoon dahil po sa kanyang katangian na pagiging mahabagin. Yung pong mercy na tinutukoy po dito, ito po yung compassionate response ng Panginoon sa kalalagayan po natin. Amen. Nakita po ng Panginoon ang kalalagayan mo at kalalagayan ko at nahabag po ang Panginoon sa atin. Hindi dahil meron kang ginawa sa Panginoon, kundi ang kaligtasan na meron ka ngayon, Kristiyano, nahabag ang Panginoon sa iyo. Naunawaan niyo po ba yun? Amen. At sa tingin niyo, kung naunawaan niyo yun, sapat ba yung dahilan para gumawa tayo ng good works? Yeah. If God save us, not with because of the righteousness I have done, but because po kung ano siya at ano habag niyang pinakita sa akin, I think, Kristiyano, sapat yung dahilan Yes. upang gumawa ako ng mabuti. Amen. Upang magpasakop ako sa aking mga rulers, to obey the magistrate and so on and so forth. Verse 1 and 2. So, dito ipinakita ni Paul yung dahilan bakit tayo niligtas ng Panginoon. By the way, and sinabi niya dito, He saved us. Yung pong word na save, ito po, aorist tense, nagpapakita ito ng a decisive and completed act. God is ang nagligtas po sa atin. Ang salvation ay nag-originate entirely in God's compassionate character, not in human works, and the decisive act of redemption flows from the divine mercy toward helpless sinners such katulad mo at katulad ko. Right. Now, pang-apat, by what means? Sa anong paraan in-apply ng Diyos ang kaligtasan? Nakita natin kailan? Nung ang Panginoon sa Kristo po ay namatay sa krus po ng Kalbaryo, yung pong kanyang kindness and love ay nahayag sa lahat po ng tao. Hindi sa pamamagitan ng ating righteousness, kundi sa kanyang mercy. Ngayon, yung salvation na ginawa ng Panginoon, paano niya to in-apply sa isang tao? Sabi ni Paul dito, sa verse number 5,
by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ito pong dalawang bagay na ito, pinapakita po dito, pag sinabi pong washing of regeneration, pag sinabi pong regeneration, ito po yung new birth or spiritual renewal. Ipinapakita po ng regeneration yung pong transformation ng isang tao. Hindi outward transformation, kundi inward transformation. Ano pa, hindi lang washing of regeneration, binanggit din niya dito, paano yung salvation na apply sa isang tao sa pamamagitan din ng renewing of the Holy Ghost. Yung pong renewal, ini-emphasize po dito, yung pong spirits, the Holy Spirit ongoing transformative work. Dito, pinakita ni Paul na ang banal na Espiritu po ang agent who applies salvation to the believer. That's right. God the Father save us, yung pong He, that's the God the Father. God the Father save us, and it's the Holy Spirit who applies the salvation to someone sa pamamagitan ng regeneration at ng renewal, transformation. Anong tinutukoy dito ni Paul? Go over in John chapter 3. Ito po ay same message ni Jesus Christ kay Nicodemus. Nung nagtanong si Nicodemus, go over in John chapter 3, basahin po natin ng sabay-sabay yung verse number 5. John chapter 3, verse number 5. John chapter 3, verse number 5. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. John answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Napansin niyo po yung born of water? Yung pong born of water po dyan, ito po ay nakabase sa Ezekiel 36, verse 25 to 27. You can check it at home later on, but we don't have time to check that. Pero po yung born of water, ito po yung regeneration. Ito po yung washing of regeneration, born of water. At yung born of spirit, ito po yung renewing of the Holy Ghost. Transformative act of the Holy Ghost sa isang tao. Ang tanong, in practicality, paano ito nangyayari, Brother RJ? Ganito po ito. Pag ang isang tao po ay nagsisit na ng palataya, ang banal na Espiritu po ay mananahan, mag-i-indwell sa taong pong yun, at dun po mangyayari yung regeneration at renewal kung saan tinutukoy ni Pablo sa anong paraan ang kaligtasan ay nai-apply sa isang tao sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. That's right. Kaya kung ikaw, Kristiyano, ay hindi paligtas, talagang mananatili ka sa verse number 3. Kasi wala kang banal na Espiritu na magagawa ng regeneration and renewal sa iyo. And panguli, through whom? Through whom God save us? Makikita natin sa huling bahagi ng Titus 3:5, verse number 6 rather, Titus 3:6, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Yung pong which po dito, pag chinek niyo yung grammar, ito po yung nakapatungkol sa Holy Ghost. Yung pong which po dito, hindi po ito, yung which, hindi ito yung regeneration, hindi ito yung renewal. Pag in-honor natin yung grammar, yung which po dito, ito po yung Holy Ghost. Ibig sabihin, ang Holy Ghost ay isined, pag sinabi pong shed, pinur out, pinurport ng Diyos Ama, God the Father shed the Holy Ghost on us abundantly. Pag sinabi pong abundantly po dito, pinapakita po dito kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa isang ligtas. Meaning, ang banal na Espiritu po ay gagawa ng richly, generously, and without measure sa isang tao. At sa anong paraan? Through Jesus Christ, our Savior. So, makikita niyo po dito na yung ministry ng regeneration, yung ministry ng renewal, at ministry ng dwelling ng banal na Espiritu sa isang ligtas ay nangyayari dahil po sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Yung siya po'y namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. At yan po ang verse 3 to 6. And verse 7 and 8, we're going to continue next week. Pero gusto ko pong dalhin kayo sa isang palaisipan, mga mananampalataya. Una, tingnan natin, sino ba tayo before? Verse number 3. Yung verse number 3 po, ito po ang katangian ng isang taong wala kay Kristo. Pwede niyong sukatin
ang isang tao, kung siya ba talaga ay ligtas, base po sa verse number 3. Pero kung ikaw ay Kristiyanong ligtas na, hindi ko ba naisip kung saan ka niligtas ng Panginoon? Akala ng marami, ang salvation ay isang ticket patungo lang ng langit. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon sa future condemnation in hell, pero niligtas ka ng Panginoon sa kalalagayan na dati kang foolish, dati kang disobedient, dati kang puno ng envy, ng malice, ng pleasure, and so on and so forth. Doon ka niligtas. At pinakita ng Panginoon, hindi pala tayo niligtas sa ating righteousness. Hindi pala tayo niligtas sa ating mga ginawa, kundi sa Kanyang habag. At just imagine yung abundant ministry ng Banal na Espiritu sa isang tao. Pag ang Banal na Espiritu po inanahan sa isang tao, ang Banal na Espiritu po ay mamumuhay sa kanya ng abundantly. I just can't, we don't have time to explain that, but marami pong bagay na pwede na akong gumawa ng kasalanan at labagin ng Diyos, pero salamat sa ministry ng Banal na Espiritu. Maraming bagay na hindi ko alam ang kalooban ng Diyos, pero salamat sa ministry ng Banal na Espiritu sa akin. He ministered to us abundantly. Now, ang tanong, Kristiyano, babalik tayo dahil sa mga kadahilanan ito, tayo ba ay may kadahilanang gumawa ng mabuti? Going back sa mga good works na binanggit sa chapter 2, kung ito ay young men, young women, aged women, servant, and ngayon, general mga believers, obey the magistrate, sapat ba yung dahilan upang makita sa iyo, Kristiyano, ang mabuting gawa? Tanong, Kristiyano, ikaw ba ay ready upon every good works? Kasi ano ang dahilan natin? God save us. That's right. I think sapat itong dahilan upang sa aking tahanan, kung ako'y anak, dapat magpakita ko ng good works sa aking magulang. Dapat sinusunod ko yung magulang ko. Because God save us, kung ikaw ay estudyante, dapat hindi ako mag-cheat. Dapat kung ang aking mga klase, puro sila pag-cheat, dapat hindi ako mag-cheat kasi God save us. That's right. Kung ikaw ay husband, you need to love your wives. Sapat yung dahilan, naligtas ako ng That's Panginoon. right. And so on and so forth. We can apply this in every area of our That's life. right. Pero higit sa lahat, just think about God save you. And God save us. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Ama sa inyong pong salita na nagpakita po sa amin ng dahilan bakit kailangan namin po na gumawa po ng mabuti. At pinakita niyo po sa amin kung paano sa pamamagitan po ng inyong pong habag sa aming pong kalalagayan, kami Panginoon ay inyong pong iniligtas sa pamamagitan ng ministry ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng ginawa ng aming Panginoon sa Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.